Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. So today ay Genesis chapter 12 po tayo, verse 1 hanggang 24. So ang topic po natin ngayon ay tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang itinuturo ko sa iyo. Paparamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang iyong pagpapala ay aking pagpapala at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noon siya'y 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Noon ay naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na sa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula noon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Pumunta si Abram sa Egypto. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay patimog patungo sa lupain ng Egypto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Egyptyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako. Para makuha ka. Papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mo magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Egypto, napuna nga ng mga Egyptyo na napakaganda ni Sarai. Nang makita siya ng mga pinunuroon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't si Abram ay pinatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa.
Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Iniutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat ng kanilang ari-arian. So, amen. So, nangyari yun, maraming dinanas ang mga Paraon, katakot-takot na karamdaman dahil sa pagsisinungaling ni Abram na hindi nila sinabi na mag-asawa sila. Kaya nagalit po si Yahweh. So sa chapter 13 po, malalaman natin kung ano po yung kaganapan at ano po ang sasabihin ni Yahweh kay Abram kung bakit niya sinabi yun sa Paraon. So yun lang po mga kapatid, at I hope po na ugaliin po natin magbasa ng Bible at magnilay-nilay po tayo sa mga ginagawa po natin araw-araw, at malalaman po natin ang mga katotohanan na hindi po natin nalalaman. Sabi ko nga po dun sa last video, ang Bible po ay manual po ng ating buhay. Ito po ang magtuturo sa atin upang maging mapayapa, masagana at matagumpay ang ating buhay. Kaya dapat po malaman natin ang manual ng ating buhay. Araw-araw po natin isabuhay yung mga binabasa po nating salita ng Panginoon. So yun lang po mga kapatid, at ingat po lagi. God bless us everyone.